Pagbalik ng oras 15 taon na ang nakalipas sa isang rehiyong bulubundukin na mailunti ang kagubatan sa hilagang kanlurang bahagi ng kaharian ng Clays na may tahimik at malamig na atmosfera ng kanayunan. Namumuhay si Nor kasama ang kanyang ina sa isang maliit na bahay. Maagang namatay ang kanyang ama. Mabuting bata si Nor, laging tumutulong sa kanyang ina sa gawaing bahay, mapagmahal at maalaga sa kanyang inang may malubhang karamdaman. Araw-araw, ipinagpapatuloy ng 12 taong gulang na bata ang responsibilidad ng pamilya habang inaalagaan ang kanyang ina. Minsan pinaalalahanan siyang muli ng ina sa isang mahalagang bagay. Laging naaalala ni Nor ang payo ng kanyang ina na kapag nagpapasto ng kambing sa bundok, huwag lalagpas sa isang partikular na bato. Ang payapang buhay ng mag-ina sa maliit nilang bahay at hardin ay hindi nagtagal bago dumating ang trahedya at dalamhati. Isang araw, nagdala si Nor ng sopas upang ihain sa kanyang ina para sa hapunan. Habang inaanyayahan ang ina na kumain ng may pagmamahal, nakita niyang biglang bumagsak ito. Bigla itong namatay sa kanyang harapan. Agad na tumakbo ang bata sa kanyang ina, umiiyak at humahagulgol sa matinding sakit. Pinilit ni Nor na itago ang kanyang dalamhati at inayos mag-isa ang libing ng ina, inilibing ito sa tabi ng libingan ng ama sa kanilang hardin. Mula noon, namuhay siyang mag-isa, lumaki sa bawat araw at nagsumikap para mabuhay. Isang gabi, sa ilalim ng mahinang ilaw ng kandila sa kanilang maliit at malungkot na bahay, kinuha ni Nor ang isang lumang aklat mula sa estante. Habang binubuklat ito, bumalik ang mga alaala. Nandoon pa rin ang mga kwento tungkol sa mga adventurer, pero wala na ang kanyang mga magulang. Sa pakikinig sa mga kwento ng ama, bata pa lang si Nor ay nangangarap ng maging isang tunay na adventurer. Habang binabasa muli ang mga kwentong dating ikinukwento sa kanya, bago matulog, at naaalala ang huling habili ng ina, mamuhay ayon sa gusto mo. Napagpasyahan niyang pumunta sa lungsod upang tuparin ang kanyang pangarap na maging adventurer. Agad na nalula ang binatang taga-bukid sa kasiglahan ng lungsod. Ngunit habang humahanga sa masiglang kapaligiran, hindi niya nakalimutan ang dahilan ng kanyang pagpunta. Tumuloy agad si Nor sa guild. Sa pamamagitan ng tagapangulo, nalaman niya ang tungkol sa Class Training School, isang lugar para sa propesyonal na pagsasanay ng mga adventurer para sa hukbong sandatahan ng kaharian. Nangangarap si Nor at desidido siyang matuto. Nagsanay siya ng masigasig sa loob ng maraming buwan sa paaralan ng espadahan, ngunit hindi pa rin niya matagumpay na naitransforma ang kanyang espada. Nawala ng pasensya ang tagapagsanay at sinabihang tumigil na lang siya. Marahil ay ibang paaralan ang makakakita ng kanyang talento. Lubhang nadismaya si Nor, ngunit mas lalong nabuhay ang kanyang motibasyon. Lumipat siya sa isa pang paaralan, iniisip na kung hindi siya maaaring maging espada, magiging kalasag na lang siya para sa kanyang mga kasama. Ngunit naulit ang lahat. Sa kabila ng buong pagsisikap, malamig na salita lang ang tinanggap niya, kinilala man ang kanyang pagsusumikap, ang natutunan lang niya ay physical enhancement. Kung ipagpapatuloy pa raw niya, maaari siyang mamatay. Muli siyang lumipat, ngayon naman ay sa Hunter Training School, pero wala siyang kakayahan sa mga kasangkapang nangangailangan ng liksi. Paulit-ulit siyang nabigo, maging sa paaralan ng magnanakaw, sa lamangkero at pari. Nang bumalik siya sa unang lugar, laking gulat ng tagapangulo na wala pa rin siyang natutunang disenteng kasanayan. Sinubukan niya ang lahat ng short course sa loob ng 3 buwan, ngunit tanging mga pinakapayak lang na kasanayan ang natutunan niya. Sa kabila ng pagkaawa, sinabi ng tagapangulo na sa ganoong sitwasyon, hindi siya maaaring mairehistro bilang adventurer. Sa kanyang pagbabalik sa bundok, napasigaw si Nor sa pagkadismaya na wala talaga siyang talento. Parang susuko na siya sa dami ng kabiguan, pero nanatili ang kanyang matibay na determinasyon. Araw-araw siyang nagsanay. Pagkatapos ng 1 taon at 3 taon ng araw at gabi na pagsasanay, malaki na ang kanyang progreso, ngunit wala pa ring bagong kasanayan. 10 taon ang lumipas, ang dating 12 taong gulang na bata ay isa ng matipunong binata. Muli siyang bumalik sa lungsod upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Marami nang nagbago. Ang guild ay may bagong babaeng receptionist na tumutulong na sa matandang tagapangulo. Nang sasabihin na sana ng bagong kawani kay Nor na hindi siya maaaring mairehistro, lumabas ang matandang lalaki. Sa una, hindi niya ito nakilala. Ngunit nang malaman niyang ito ang batang bumalik, natuwa siya.
Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Nor ang higit patungkol sa mga adventurer, na sila ay may ranggo mula A hanggang A, ngunit kahit maraming kasanayan, hindi niya makamit ang kahit ranggo dahil nangangailangan ito ng 2 kasanayan pataas. Nang tila ba ang pangarap ay mananatiling panaginip lang, sinabi ng matanda na mayroong ranggo, mas mababa sa A. Ngunit ang mga ito ay pwede lang sa loob ng lungsod at nasa pinakailalim ng lipunan. Patuloy pa ring desidido si Nor na magparehistro bilang ranggo, kahit iniisip ng matanda na ito ay isang kahangalan dahil mahirap ang trabaho at may kasamang bayad sa tagapamagitan kaya maliit lang ang kita. Ngunit nang hawakan niya ang lisensyang adventurer sa kanyang mga kamay, labis ang kaligayahan ni Nor simula noon, naging masigla at masigasig si Nor sa pagtapos ng mga misyon. Sa tulong ng mga kasanayang natutunan niya mula sa iba't ibang paaralan noon, ipinagpatuloy ni Nor ang araw-araw na pagsasanay. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa construction site, biglang nakarinig si Nor ng sigaw ng tulong mula sa isang malayong kuweba. Agad siyang tumakbo patungo sa pinagmula ng tunog. Pagdating niya, laking gulat niya nang makita ang isang dambuhalang gumagapang na halimaw na naglalabas ng matinding pagnanais pumatay. Sunod-sunod niyang nasaksihan ang sakripisyo ng ibang adventurer upang pigilan ito. Nang papatayin na ng halimaw ang isang dalaga, mabilis na naghagis si Nor ng mga bato upang madistract ito. Ginamit ni Nor ang teknik sa French sword na matagal niyang pinaghirapan sa mga taon ng pagsasanay upang labanan ang halimaw. Matapos ang matinding labanan, nailigtas ni Nor ang nanginginig na dalaga at natalo ang halimaw. Lumapit ang dalaga upang pasalamatan siya at alamin ang kanyang pangalan, ngunit sinabi ni Nor na ang tulad niya ay hindi karapat-dapat banggitin at agad siyang umalis. Ang hindi niya alam, ang kanyang nailigtas ay si Prinsesa Loon. Bagaman siya ang nanalo, napagtanto niyang kahit isang simpleng halimaw sa lungsod ay napakalaking banta na sa kanya. Lalo siyang nagpasya na mas pag-ibayuhin pa ang kanyang pagsasanay. Nilinis ng lahat ang bangkay ng halimaw at inilibing ang mga sundalong nasawi. Lumuhod si Prinsesa Loon sa tabi ng mga bangkay bilang pagtanaw ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, dumating ang gwardyang si Anice at lubhang nabahala sa kaligtasan ng prinsesa. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating si Dark Queen at hiniling sa prinsesa na agad bumalik sa palasyo dahil nais siyang makita ng kanyang kataas-taasan. Matapos kausapin ni Loon ang kanyang kapatid na si Rain, nakuha niya ang impormasyon tungkol sa halimaw na umatake, isang Minotaurus, isang rank G na halimaw mula sa kailaliman. Ipinatawag ito sa mismong gitna ng lungsod kaya pinaghihinalaan ni Queen na mga tao ang may kagagawan. Ang sanhi ay natukoy na isang singsing sa kamay ng patay na mga ngalakal. Sa pagsusuri ni Holy Mage Oaken, napatunayang may purong batong mahika ang singsing, isang pamantayang hindi nabibili sa pamilihan. Batay sa enerhiyang nagmumula sa bato, pinaghihinalaan ni Oaken na ito ay mula sa Magic Empire Diladad, ang kahariang kaaway. Hindi lamang pagpatay sa prinsesa ang layunin nila, kundi naghihintay din silang magdeklara ng digmaan ang kaharian ng Clay upang makuha ang mga yaman ng Clay's Labyrinth, isang sinaunang lugar na bihira ang nakababalik. Bukod pa rito, sinisikap pa ring alamin ni Rain ang pagkatao ni Nor, ang taong nagligtas sa prinsesa. Ayon sa ulat, si Nor ay bigla na lamang nawala na parang multo. Kinabukasan, bumalik si Nor upang makita ang matanda na labis na nagulat na buhay pa siya, dahil ang halimaw kahapon ay lumitaw malapit sa construction site. Sa kanilang pag-uusap, hindi pa rin inamin ni Nor na siya ang tumalo sa halimaw. Sa sandaling iyon, natagpuan siya ng prinsesa at inimbitahan sa labas upang makipag-usap. Isa siyang salamangkera, kaya ginamit niya ang invisibility at sound insulation upang walang makadisturbo. Ipinahayag ni Loon ang kanyang taos-pusong pasasalamat kay Nor sa pagliligtas sa kanyang buhay. Nais niyang bigyan ito ng gantimpala at imbitahin sa palasyo upang makilala ang kanyang ama, ngunit tumanggi si Nor nang makita niya ang determinasyon ng prinsesa. Naalala niya ang sarili niyang determinasyon noon sa pag-aaral kaya siya'y pumayag. Pagdating nila sa palasyo, labis na namangha si Nor sa karangyaan. Nagpakilala sila ng pangalan sa isa't isa habang naglalakad. Mula sa pagpasok ng kastilyo hanggang sa makaharap ang hari, hindi maayos ang pagtanggap ng mga gwardyang sina Inez at Robert. Hindi nila ikinatuwa ang bisita ng prinsesa. Sa buong pananatili niya sa kastilyo, hindi alam ni Nor na ang kausap niya ay ang hari at ang kataas-taasang pinuno, kaya hindi sinasadyang nagpakita siya ng kawalang galang. Wala siyang pakialam sa gantimpala,
nais lang niyang umuwi at maligo matapos siyang biglaang dalhin doon. Sa paulit-ulit na pagtanggi niya sa alok ng hari, kayamanan, lupain, sa wakas ay tinanggap niya ang alok ng hari, ngunit sinabi nito na ito'y bagay lang na napulot niya sa daan. Sa pag-alis, lumapit si Inez upang humingi ng paumanhin sa malamig na pagtanggap niya kay Nor habang nagpapakilala si Nor. Biglang may naalala si Inez, ngunit hindi niya ito binanggit. Akala ni Nor ay makakaalis na siya, ngunit hinamon siya ni Robert. Habang nagtataka si Nor kung bakit siya hinahanap ni Robert, dinala siya ng Royal Guard sa practice arena. Sa kanilang laban, sunod-sunod na ipinakita ni Robert ang kanyang lakas sa bawat teknik, kabilang na ang Dragon Glaive, ang pinakamalakas niyang galaw. Gayunman, madali lang itong naiwasan ni Nor nang hindi man lang nasaktan. Hindi niya napagtanto ang sarili niyang lakas at inakala lang niyang nagpapakabait si Robert sa harap ng mga tauhan. Matapos niyang iwasan ang Dragon Glaive, kusa siyang sumuko dahil inakala niyang hindi pa ginagamit ni Robert ang buong lakas nito. Pagkaalis ni Nor, nabigla si Robert at ang kanyang mga tauhan nang makita ang malalalim na uka sa sahig na iniwan ni Nor matapos gamitin ang physical enhancement at ninja feat sa laban. Dahil hindi natalo si Nor, naupo si Robert at inalala ang kanyang proseso ng pagsasanay. Mula sa unang hawak niya ng sibat, naramdaman na niyang may talento siya. Mula sa probinsya hanggang sa lungsod, mula sa tao hanggang sa halimaw, walang nakatalo kay Robert. Labis siyang nabagot dahil masyadong mahina ang mga kalaban, kaya kahit nabigyan siya ng karangalang Spear Saint, wala siyang pakialam. Lagi niyang hinahangad na makahanap ng kalabang kasing lakas ng kanyang guro, na minsang nagsabi na darating ang mas malakas pa kaysa sa kanya. Sa isip ni Robert, si Nor ay isang kakaibang tao, hindi interesado sa mga premyo ng hari, prangka sa harap ng hari, walang takot, at higit sa lahat ay naiwasan ang kanyang pinakamalakas na teknik. Sa wakas, natagpuan ni Robert ang karapat-dapat na kalaban. Samantala, pagkatapos ng laban, nagpatuloy si Nor sa pagtulong sa mga tao gamit ang espada ng kayamanang ibinigay ng hari. Hindi niya alam na iyon ay isang treasure sword, kaya't pinilit niyang humanap ng iba't ibang gamit dito. Ginamit bilang panglinis ng imburnal, pantulong sa pag-akyat, at pati na rin bilang grill ng karne. Habang iniisip kung paano ito magagamit, dumating si Prinsesa Loon upang hilinging maging alalay ni Nor, ngunit inakala ni Nor na siya ay masyadong mahina kaya tinanggihan ito. Upang patunayan ang kanyang kakayahan at makuha ang pahintulot ni Nor, ipinakita ng prinsesa ang serye ng makapangyarihang kasanayan, Isikal Dance Hafine, isa sa pinakamalalakas na magic skills, Longdao. Ang lihim na kasanayan ng mga magnanakaw na itinuro ng Tagong Santo Carl, at Divine Blast, ang saint-level na kasanayan ng mga mandirigma. Pagkakita sa mga teknik na ito, lalo pang tumanggi si Nor dahil pakiramdam niya ay wala siyang maituturo sa prinsesa. Upang ipakita ang kanyang kahinaan at maipaisip ang prinsesa, ipinakita ni Nor ang teknik na tinatawag na tipfi. Pagkatapos masaksihan ang kasanayan ni Nor, lalong nag-isip ng malalim ang prinsesa. Inalala niya ang tipfi teknike na ipinakita sa kanya ni Teacher Oken at ang sariling pagsasanay niya. Sa kabila ng mga taon ng pagsasanay, maliit na fireball lamang ang nagagawa nila, ngunit kay Nor, ito ay napakalaki. Simula noon, lalo niyang hinangaan ang kakayahan at lakas ni Nor at naging mas determinado pang maging alagad niya. Samantala, nag-iisip si Rain kung bakit ibinigay ng kanyang ama ang itim na espada kay Nor. Ang espadang iyon ay may kasaysayan simula pa noong adventurer pa ang hari. Kasama ang 6 na santo, bumaba sila sa pinakamalalim na bahagi ng Labyrinth of No Return, at sa loob ng maraming taon ng paglalakbay at panganib, nakamit nila ang bihirang relikya na siyang espada. Ang talim nito ay gawa sa hindi pa kilalang material, mas matibay kaysa sa mitran, orion, o manimento, at hindi tinatablan ng kahit anong puwersang pisikal o mahika. Kaya tinawag din itong indestructible sword. Ang madaling pagbibigay ng ganoong kayaman sa isang taong walang tiyak na pagkakakilanlan ay nagpapatunay na ipinapasa ng hari ang kinabukasan ng kaharian sa binatang ito. Kung may masama mang mangyari. Samantala, naghahanda si Nor na kumain kasama si Loon bago pumunta sa guild upang tumanggap ng misyon. Nalilito siya dahil patuloy siyang tinatawag na guro ni Loon at lalong gumulo ang sitwasyon habang pinapaliwanag niya ito. Pagdating nila sa guild, laking gulat ng chairman nang makita si Nor na may kasamang prinsesa. Nais din sanang itanong ni Nor ang opinyon ng matanda, ngunit tila tinanggihan ito.
Dahil si Loon ay isang rank B adventurer, nagkaroon ng pagkakataon si Nor na mangaso ng goblin sa paligid ng kabisera. Ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang tumanggap ng misyon sa labas ng lungsod kaya labis siyang natuwa. Ngunit nang maisip niyang gusto lang naman niyang paalisin si Loon ng maayos, ngunit ngayon ay nakadepende pa siya sa isang batang babae upang makakuha ng misyon, nakaramdam siya ng kahihiyan. Nang igiit ni Loon na ayos lang na si Nor ay umaasa sa kanya, lalo siyang na-excite na tuparin ang kanyang pangarap at nagsimulang umalis nang hindi alam ang destinasyon, kaya't agad siyang pinabalik ng chairman at ni Loon. Ang lokasyon ng kanilang pangangaso ay sa Magic Beast Forest. Kinailangan lang nilang iulat ang bilang ng mga nahuli at patunay ng pagpatay, ang kanang tenga ng goblin. Dahil kumukonti na ang goblin, pinayagan din silang mamitas ng halamang gamot kung wala silang mahuli. Sa unang pagkakataon sa labas ng kabisera, namangha si Nor at naging mausisa sa mga halaman ng gubat. Sa paliwanag ni Loon tungkol sa pagkakaiba ng lupa, kakaibang ekosistema kumpara sa timog na kagubatan, at kaalaman tungkol sa mga goblin, hinangaan ni Nor ang kasanayan at kaalaman ng kanyang estudyante. Mula noon, lalo niyang naramdaman na wala siyang maituturo kay Loon. Matapos maglakad ng matagal, naramdaman ni Loon ang presensya ng isang magic creature, kaya sinundan nila ito. Ngunit pagdating nila, nawala ang reaksyon. Habang lumalalim sila sa gubat, mas lalong lumalakas ang signal. Malakas ang presensya ngunit wala silang nakikitang goblin. Biglang naramdaman ni Nor ang isang nilalang at nakita ang bangkay ng isang goblin na nahulog mula sa itaas. Agad ginamit ni Loon ang uncover technique at ang halimaw ay biglang lumitaw mula sa likod ng invisibility barrier. Ito ay isang Goblin Emperor, isang subspecies ng Goblin King na ikinategorya bilang disaster level. Ang Goblin Emperor ay isang magic creature na nilikha ng tao, bunga ng isang ipinagbabawal na paraan ng pananaliksik. Sa harap ng dambuhalang halimaw at ng banta nito, malinaw ang takot ni Loon, ngunit dahil sa pagpapalakas ng loob ni Nor, muling bumalik ang kanyang lakas ng loob. Paulit-ulit na umatake ang halimaw, at patuloy na ginamit ni Nor ang parry technique upang harangin at itulak ang nilalang. Sumunod, ginamit ni Loon ang Wind Cutter at Icy Dance, ngunit mabilis at liksi ang halimaw kaya naiwasan nito ang lahat ng attack ni Loon. Patuloy din ginamit ni Nor ang parry technique upang salagin ang mga atake ng halimaw gamit ang mga puno. Sa gitna ng laban, napansin ni Loon na ang kakayahan ng halimaw na maghilom ng sugat ay mula sa magic stone sa kanyang noo, kaya ang pinakamabilis at pinakamabisang paraan para talunin ito ay ang kunin ang magic stone. Matalino ang halimaw, napansin nito kung ilang puno ang naisalba ni Nor, kaya dinagdagan pa nito ang pag-atake. Dahilan upang hindi makasagot si Nor, nakita ito ni Loon at agad ginamit ang Wind Blast upang kontrolin ang halimaw at tulungan si Nor sa kritikal na sandali. Hiniling ni Nor kay Loon na gamitin ang Wind Blast sa kanyang likuran, at gamit ang suporta ng espada ay pinakawalan niya ang kanyang sarili pataas. Habang kumukuha ng puwersa, ginamit ni Nor ang physical enhancement at ninja feat upang palakasin ang kanyang katawan. Sa wakas, dahil sa walang putol na koordinasyon ng dalawa, naitaboy ni Nor ang magic stone sa noo ng halimaw na nagdulot ng matinding sakit at pagkabaliw sa halimaw. Tinapos ito ni Loon sa pamamagitan ng isang malaking fireball. Isinumite ang ulat ukol sa Goblin Emperor kay Haring Rain. Dahil sa napakataas na purity ng magic stone, alam ni Rain na galing ito sa banal na bansa ng Midra. Paulit-ulit niyang iniisip kung bakit may Goblin Emperor sa loob ng kaharian. Samantala, nakabalik na rin sa guild sina Nor at Loon. Bagaman matagumpay silang nangaso, nakalimutan nilang dalhin ang kanang tenga ng goblin bilang ebidensya dahil sinunog nila ito ng buo. Nakatanggap si Prinsipe Ray ng mga ulat ukol sa mga kakaibang pangyayari sa kaharian, mga kakaibang tunog sa gabi na naging sanhi ng insomnia, dumaraming bilang ng mga nawawalang pusa at aso, mga lalaking lumalakad ngunit hindi na nakakauwi, mga kagubatan sa paligid ng bahay na biglang tumatahimik, at mga magsasaka na hirap dahil natatakot ang kanilang mga alagang hayop. Bigla niyang napagtanto na ito ay bahagi ng plano ng kalabang bansa. Agad niyang inutusan ang mga tauhan niyang gamitin ang uncover technique at magsagawa ng paghahanap at pinatawag ng madalian ang 6 na santo. Sinisi ni Rain ang sarili dahil hindi niya agad natuklasan ang plano ng kaaway. Sa kabaligtaran, masaya sina Nor at Loon habang kumakain ng kanilang unang gantimpala mula sa matagumpay na pangangaso.
Sa palagay ni Nor, espesyal ang pagkaing ito dahil ito ang gantimpala sa kanyang unang misyon sa labas ng kabisera mula nang maging adventurer siya. Nang naghahanda ng umalis si Loon, dumating si Rain at hiniling sa kanila na maglakbay patungo sa Mountain City, ngunit hindi sinabi ang tunay na sitwasyon ng bansa. Pumayag si Nor sa alok ayon sa salita ng chairman dahil maganda ang mga kondisyon, ngunit ang totoo'y dahil gusto niyang sumakay sa karwaheng hinihila ng kabayo sa unang pagkakataon at tuklasin ang paligid ng kaharian. Sa kanilang paglalakbay, patuloy na humanga si Nor sa magandang tanawin, ngunit kabaligtaran ng masiglang damdamin ni Nor. Laging balisa si Loon dahil sa sinabi ng kanyang kapatid na si Rain bago sila umalis. Ipinaliwanag ni Rain ang kanilang ruta, sumakay muna ng karwaheng kabayo patungong hilagang kanluran ng kabisera, papuntang Mountain City ng Toros, manatili doon, at kung walang kakaibang mangyari, tumawid sa bundok patungong kalapit na bansa, ang banal na bansa ng Midra. Sinabi rin ni Rain na parang trip lang ito at umaasa siyang walang masamang mangyayari na siyang dahilan ng pag-aalala ni Loon. Sa puntong ito, nagsalita si Inez upang pakalmahin ang prinsesa. May lihim na utos si Inez mula sa prinsipe. Ilayo ang prinsesa sa kabisera at protektahan siya sa lahat ng paraan kung sakaling may masamang mangyari sa kaharian. Habang nagpapahinga, nagkaroon ng pag-uusap sina Nor at Inez. Ipinakita ni Inez kay Nor ang kanyang Pure Shield, isang uri ng magic shield na halos walang armas o mahika ang kayang tumagos. Labis na humanga si Nor sa kalasag at tapat na pinuri ang talento ni Inez. Ang papuri ni Nor ay nagpaalala kay Inez ng kanyang nakaraan. Si Inez ay isang ulila. Matapos siyang kupkupin ng isang ampunan sa maikling panahon, natuklasan niya ang kanyang talento, ang Pure Shield. Minsang ipinakita niya ito sa isang kaibigan, hinawakan ng kaibigan ang maliit na kalasag at nasugatan ang batang si Inez. Pagkatapos noon, dinala siya sa mga tagapamahala ng institusyon at pinahiling ipakita ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto ni Teacher Oaken na ito ay isang biyaya mula sa langit, isang bihirang kaloob sa kasaysayan na may kapangyarihang sumira ng kahit anong bagay at posibleng magwasak ng isang buong bansa. Mula noon, tinanggap si Anise ng Shield Saint Dandan upang turuan at gabayan kung paano gamitin ng maayos ang kalasag. Gayunpaman, hindi pa rin niya matakasan ang takot na makasakit ng iba, kaya lumaki siya sa kalungkutan. Sa kanyang alaala, maraming beses nang lumitaw ang pangalan ni Nor, lalo na sa isang monster hunt kasama si Teacher Dandan, kung saan labis ang dami ng halimaw na lumitaw at nahirapan ang hukbo sa pagkontrol nito. Ang mga salitang binitiwan ng guro na, sana andito si Nor, ay paulit-ulit na pumasok sa isipan ni Anise, at ito'y nagdulot sa kanya ng pagkainggit sa isang taong hindi pa niya nakikilala, ngunit kinikilala ng kanyang iginagalang na guro. Ngayon, nasa tabi na niya ang taong iyon at muling bumalik ang damdaming iyon ng inggit. Ngunit agad niya itong pinawi upang ituon ang buong pansin sa misyon, ang pagprotekta sa prinsesa. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, biglang may napansin si Nor na gumagalaw sa parang. Agad gumamit si Loon ng uncover upang ilantad ang magic creature. Samantala, sa kabisera ng kaharian, nagsimula ng maging magulo ang sitwasyon. Napakaraming magic creature ang lumitaw at hindi sapat ang lakas militar ng bansa upang pigilan ang mga ito. Agad iniutos ni Rain sa Swordsman Corps na harangin ang mga daan at ilikas ang mga mamamayan. Ang 6 na santo ay naipatawag upang magsikap pigilan ang mga halimaw, protektahan ang kabisera, at gamutin ang mga sugatang sundalo. Isang tunay na labanan ang nagsimula at labis ang pag-aalala ni Rain para sa kaligtasan ni Loon. Sa panig ni Nor, matapos alisin ni Loon ang super invisibility layer, nawalan ng kontrol ang isang batang mula sa lahi ng magic sa kanyang pagpapagalaw sa halimaw. Nang magkamalay ito, agad nitong inatake ang bata. Ang halimaw na iyon ay ang Black Death Dragon. Agad dumakbo si Nor upang protektahan ang bata sa kabila ng babala ni Anise na napakadelikado nito. Habang nakikipaglaban, naglabas ng lason ang mga poison frog at nalason si Nor, nawalan siya ng kontrol sa katawan. Gusto sanang tumulong ni Lun, ngunit pinigilan siya ni Anise dahil siya ang huling pag-asa ng pamilya. Sa kabila ng matinding lason, biglang tumayo si Nor at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa halimaw. Ang kanyang kilos ay hindi pa dalos-dalos kundi isang imaheng hinahangaan ni Anise, isang tunay na kalasag, handang magsakripisyo para protektahan ang iba. Ngunit muli siyang pinatumba ng halimaw.
Ang mga batang mula sa lahi ng magic ay ikinulong ng mga tao sa madidilim na bilangguan, tinuring na isinumpang mga bata dahil sa kanilang kapangyarihang manipulahin ang mga magic creature. Ang kanilang pagkain ay mas masahol pa sa pagkaing alay sa hayop. Orihinal na ang kakayahan nila ay para kontrolin ang mga hayop, ngunit ginamit ito sa pakikidigma, kaya kinasuklaman sila ng sangkatauhan. Minsan tumingin pataas sa bantay ang isang batang magic, agad siyang binugbog. Nang tanungin niya kung bakit, lalo lamang siyang sinaktan hanggang mawasak ang kanyang mukha. 3 araw siyang hindi pinakain at tubig lang ang ibinigay. Dinala siya sa plaza para hamakin, murahin at saktan ng mga tao. Nang madiskubre ng mga tao na kaya niyang magbasa ng isip, mas lalo siyang kinasuklaman. Sa kabila ng pagdurusa, hindi siya nagtanim ng galit. Ayaw niyang maranasan ng iba ang pinagdaanan niya, at higit sa lahat, ayaw na niyang makakita ng dugo. Minsan tinawag siya ng bantay at inutusan na manipulahin ang isang magic creature at ihatid ito sa Clay's Kingdom. Kapalit nito, hindi na sila sasaktan at bibigyan ng masarap na pagkain. Sa sobrang pangangailangan at pagdurusa, napilitang pumayag ang bata. Habang nasa daan, nadiskubre siya ni Lun, Nor at Inez. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, inisip ng bata na panahon na upang mamatay at matapos na ang lahat ng sakit. Ngunit biglang lumitaw si Nor, hinarang ang halimaw at iniligtas siya. Laking gulat niya na isang tao ang nagtanggol sa kanya. Ginamit din ni Nor ang low heel upang tanggalin ang lason sa katawan ng bata, ngunit hindi niya nailigtas ang sarili. Binalikan ang nakaraan, noong si Nor ay kabataang bumalik sa nayon matapos ang mga kabiguan sa pagsasanay sa kabisera. Minsang kumain siya ng damong ligaw, siya ay nalason ng matindi, ngunit hindi siya sumuko at nagpatuloy sa pagsasanay. Isang umaga, napansin niyang wala na ang sakit sa tiyan. Bumalik siya sa gubat, ngunit kinagat siya ng ahas. Dahil sa naunang lason, nagsimulang magkaroon siya ng immunity sa lason. Simula noon, naging interesado siya sa pagkain ng mga lason ng hayop, iniisip niyang masarap ito. At mas lalo pang tumibay ang kanyang resistensya. Nang maalala niya ito, mas tumindi ang paniniwala niyang mas masarap ang karne ng halimaw kaysa sa mga dating kinain niya. Tumalon siya at muling hinarap ang halimaw, ikinagulat ng bata, ni Loon at ni Denise. Nang palakihin ng palaka ang bibig nito upang maglabas ng nakamamatay na gas, pinasok ni Nor ng isang matinding suntok sa liig na naging sanhi ng pagsabog nito. Nang marinig ni Nor mula sa bata na inutusan siyang ihatid ang halimaw sa lungsod, dala ng simple niyang pag-iisip, inakala niyang isang malaking alay o pagkain ito para sa lungsod. Kaya lubos ang kanyang pagsisisi at paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa bata sa pagkapatay nito. Labis din ang paghanga ni Nor nang malamang kaya ng bata na kontrolin ang mga magic creature. Nang takot na takot nitong aminin na isa siyang magic creature, si Nor ay may simpleng sagot, sana raw mayroon din siyang ganong kapangyarihan upang makiusap sa mga hayop sa bukid, papadalain ang kalapati para sa mga sulat, at hindi na kailangang matakot sa mga asong gala sa gabi. Habang iniisip niya ito, lalo siyang humanga sa kakayahan ng bata. Kinilala ni Nor ang kapakipakinabang na kakayahan ng bata. Nang maramdaman niyang siya ay kinikilala bilang kapakipakinabang, biglang napaiyak ang batang mula sa lahi ng magic, dahil simula pagkasilang ay walang sinuman ang kumilala o nangailangan sa kanya. Para kay Nor, ang bata ay may kakayahang kainggitan ng iba, ngunit siya mismo ay hindi alam ang tunay niyang halaga. Lumapit si Nor at hinaplos ang ulo ng bata, taos pusong inaaliw at hinihikayat ito. Noon din ay agad na tumakbo sina Inez at Loon upang tingnan ang sitwasyon. Laking gulat ng dalawa nang malaman nilang kaya ni Nor na labanan ang lason. Alam ni Loon na ang lason mula sa halimaw na iyon ay hindi lamang nakamamatay kundi isang gas na maaaring magdulot ng pagkabulok kahit sa lupa. Ang tanging abilidad na tumulong kay Nor na magkaroon ng resistensya ay ang Ki Holy Air, isang kakayahang hinubog mula sa katawan at kaluluwa gaya ng kay Guru Di, ang pinakamataas na antas ng pagsasanay. Nanggulat rin si Nor sa pagsasabing ipinangako ng bata na dadalhin ang halimaw sa lungsod. Sa kanyang imbestigasyon, nalaman agad ni Inez sa isang tingin na ang bata ay isang alipin. Nang tanungin ni Nor ang pangalan nito, nalaman nilang si Rolo ito. Si Loon ay nakaramdam ng kahihiyan at pagkamakitid ang pananaw, dahil mas nakita niya ang lahi ng bata na may masamang reputasyon sa halip na isang bata na walang matuluyan, kaya hiniling niyang isama na si Rolo sa kanila.
Ngunit tumutol si Inez sapagkat ang banal na bansa ng Midra na kanilang pupuntahan ay mahigpit na ipinagbabawal ang lahi ng magic at kung maiiwan si Rolo, baka hindi siya makaligtas. Habang nag-aatubili ang lahat, may narinig silang boses ng isang lalaki. Ang pangalan na iyon, akala ko'y matagal ng patay. Lumitaw ang lalaki upang kunin si Rolo, ang kanyang tono ay hindi kaaya-aya. Mabilis gumalaw ang lalaking may puting buhok, agad siyang humugot ng kutsilyo at sumugod kay Rolo, ngunit agad siyang hinarang ni Nor gamit ang espada. Patuloy siyang umatake habang sinasabing papatayin niya si Rolo. Sunod-sunod ang atake ng lalaki na parang kidlat, ngunit palaging nasalag ni Nor, hindi maintindihan ni Loon ang nangyayari dahil napakabilis ng kilos ng dalawa. Palaging nasa tabi ni Loon si Inez upang siya'y protektahan. Patuloy ang reklamo ng lalaking puting buhok, sinabing istorbo si Nor gumalaw siya ng sobrang bilis at mailakas na halos magpahinto kay Nor ayon kay Nor, ang lakas ng atake nito ay mas malakas pa kaysa sa halimaw na nilabanan niya dati. Sa lakas ng atake, nabasag pa ang espada ng lalaki. Hindi tumigil ang mga sunod-sunod na atake, kaya't napilitan si Nor na sumalag ayon sa instinct. Napakalakas ng mga shockwave mula sa laban kaya't walang makalapit. Nasa harap si Inez, ginagamit ang kanyang makapangyarihang kalasag upang protektahan si Loon. Sa anyo ng lalaki, kinilala at kinumpirma ni Inez na ito ay si Yaru, isang dating ranked adventurer na kinatatakutan kahit ng 6 na santo. Ayon kay Guro Oken, pinag-aralan ni Yaru ang alchemy technique ni Draken sa murang edad at naging Dragon Slayer sa edad na 13. Mula noon, lumaganap ang kanyang pangalan at naabot ang tuktok ng mundo ng adventurer. Sa kabila ng kanyang talento, siya ay naging target ng mga hunts dahil hindi niya laging ginagamit ang talento para sa kabutihan. Naitala sa mga record na pinaslang niya ang 36 na tao mula sa Merchant Serenza. Sinubukang bawiin ng guild ang kanyang titulo ng maraming beses, ngunit hindi nila magawa dahil sa dami ng kontribusyon ni Yaru gaya ng pagpatay sa mga disaster level na halimaw. Maraming opinyon tungkol sa kanyang titulo, aya't nanatiling bukas ang kaso niya hanggang ngayon. Tinatanggap ni Yaru ang anumang misyon basta't may kapalit na pera. Sinunod niya ang isang komisyon kung saan nag-iisa niyang winasak ang isang hukbo at pinaslang ang buong pamilya ng isang bansa. Wala siyang konsepto ng tama o mali. Marami rin ang sumubok na patayin siya para sa malaking gantimpala. Ngunit ang naging resulta ay bangkay sa ibabaw ng bangkay. Patuloy ang atake ni Yaru kay Nor, kaya halos masira na ang lahat ng kanyang mga kutsilyo. Nais pa ni Nor na bayaran ito para sa pinsala. Itinuring ni Yaru si Nor bilang kakaibang tao na may kakaibang espada. Inilunsad ni Yaru ang kanyang huling atake. Pinaghati-hati niya ang isang espada sa daan-daan na tinatawag niyang Silver Cross, isang ilusyon na sandata na gawa ng kanyang kamay. Kayang pumatay ng daan-daan sa isang iglap ang teknik na ito. Hinarangan ni Nor gamit ang kanyang katawan upang protektahan si Rolo. Nakita ni Inez ang panganib at balak sanang tumulong, ngunit naalala niyang ang kanyang misyon ay protektahan ang prinsesa. Sa huli, sumali rin si Inez sa labanan, ginamit ang Divener upang ipagtanggol laban sa daan-daang espada. Sa gitna ng imposibleng sitwasyon, pinagmasdan ni Nor ang galaw ng mga espada na tila may sariling buhay. Naalala niya ang kanyang karanasan sa paghabol sa mga ibon at laban sa mga halimaw. Naisip niya ang isang plano. Hiniling niya kay Inez na alisin muna ang kanyang kalasag sa harapan, at sa tamang signal, ginamit ni Nor ang physical enhancement at ang kanyang kakayahang maghagis ng bato. Inihagis ang mga natirang kuko ng halimaw upang sirain ang Silver Cross at pinabagsak ito. Lubhang namangha si Inez sa kakayahan ni Nor sa paghagis. Napakaganda ng koordinasyon ng dalawa. Sa mismong sandali na ang espada ni Yaru ay halos tumama sa mata ni Inez, agad na gumalaw si Nor upang itaboy ang espada. Ang mabilis na reaksyong ito ay ikinagulat din ni Yaru. Kahit nagawa sa adamantis ang espada, ito ay nabasag pa rin sa lakas ni Nor matapos ang maraming mabilis na atake. Napansin ni Yaru ang kakaibang katangian ng espadang hawak ni Nor sa huli, pumayag na si Yaru na itigil ang labanan. Binanggit rin niya ang tungkol sa isang malaking pista sa kabisera, ngunit sinabing mas mabuting huwag nang makilaho. Tinanong siya agad ni Inez, ngunit hindi malinaw ang naging paliwanag ni Yaru. Bago siya umalis, may sinabi siya kay Nor, marami na akong nakilalang kakaibang tao, pero ikaw na ang pinakabaliw. Biglang umatake si Yaru muli na parang kidlat,
ngunit nagawang harangin ni Nor gamit ang kanyang espada. Matapos ang atake, bigla siyang naglaho sa usok. Noon lang nakahinga ng maluwag si Nor pagkatapos nito, pinag-usapan ng lahat ang pista na binanggit ni Yaru at napagdesisyunang bumalik sa kabisera, ngunit pinigilan sila ni Rollo. Lumuhod ang bata at nanginig sa takot. Narinig ni Rollo mula sa mga guro na ang pinakamalaking halimaw ay darating sa kabisera at wawasakin ang lungsod. Napakabangis nito, ni hindi raw maikukumpara ang Black Death Dragon. Sa huli, napagdesisyunan ng tatlo na bumalik sa kabisera. May pakiusap si Inez na huwag iwan ni Loon ang kanyang tabi dahil sa ipinagkatiwalang misyon ni Rain. Sumama rin si Rollo upang protektahan ang mga kasamahan. Tumingin sa malayo si Nor, akala ni Loon ay nagdaramdam siya sa kalagayan ni Rollo, ngunit ang totoo'y gusto lang niyang tikman ang karne ng palaka. Bagamat nag-aalala si Loon sa kanyang puso, lubos ang tiwala niya kay Guro Nor laging nasa tabi ni Rollo si Nor, sinasamahan siya upang hindi ito matakot o mangulila. Habang nag-iisip si Loon, lalo siyang nakadama ng pananagutan na ibalik ang bayani sa kabisera upang iligtas ang lahat. Kaya't inutusan niya si Inez na pabilisin ang takbo. Sa oras na ito, wasak na ang kabisera, ngunit salamat sa 6 na banal, ligtas na nailikas ang halos lahat ng mamamayan at napigilan ang pag-atake ng kalaban. Hindi rin naging kampante si Rain sapagkat alam niyang ito pa lamang ang simula. Pati ang lihim na hukbo ay nagsikap na hanapin ang kaaway, ngunit wala pa ring resulta. Bigla niyang natuklasan ang isang magic creature na lumilipad mas mataas pa sa mga ulap, nasa itaas mismo ng kabisera. Gumamit siya ng uncover upang tanggalin ang kalasag ng nilalang at mailantad ito. Isa itong dambuhalang dragon na napakabangis, ikinagulat ito ni Rain. Ayon sa mga tala, ang dragon na ito ay natutulog ng 150 taon, kaya malamang naginising ito ng mga tao. Hindi makapaniwala si Rain na gagamitin ng kaaway ang ganitong halimaw sa digmaan ng tao laban sa tao. Sa puntong iyon, nagsimula ng umatake ang higanting dragon. Ang kanyang pag-ungal ay nagdulot ng matinding takot sa mga tao. Agad na ipinag-utos ni Rain ang agarang paglikas ng lahat. Walang sinuman ang dapat manatili sa kabisera. Dahil may magic sa lahat ng ruta, hindi rin makapagtawag ng 6 na banal. Dumating si Bantay Glitter upang isama ang hari, ngunit inutusan niya ito na unahin ang mga mamamayan sapagkat may misyon pa siyang dapat gawin. Alam ni Loon na gagamitin ng kanyang ama ang sarili bilang panangga, ngunit kahit isa siyang hari, hindi niya kakayanin ang dambuhalang nilalang. Kaya't ang tanging hiling ni Loon ay sana'y umalis na sa kabisera ang kanyang ama. Habang nag-aalala si Loon at Inez, ang tanging iniisip ni Nor ay ang laki ng dragon. Excited siya dahil ito ang unang pagkakataong makakita ng tunay na dragon. Kalma niyang sinabi na gamit ang teknik niya sa pangangaso ng goblin, aabot siya sa kabisera upang tumulong. Sa gulat ni Loon, pumayag siyang gamitin muli ang Wind Blast upang itulak si Guro Nor. Sa kabisera, pumunta ang hari sa pinakamataas na bahagi ng pader upang harapin ang halimaw. Habang nakatayo roon, iniisip niya ang kanyang anak. Sinisisi niya ang sarili bilang isang mahirap na hari at isang kahihiyan sa bansa at mamamayan. Gumamit si Inez ng Diviner upang lumikha ng tubo para kay Loon na ginamit ang lahat ng kanyang teknik upang mapalakas ang shockwave. Nakaharap na ng hari ang dragon, ang sumunog sa buong kontinente daan-daang taon na ang nakalipas. Sa kalagitnaan ng paghahanda ng dragon na umatake, biglang lumitaw si Nor at binigyan ito ng isang atake na naging dahilan ng pagtabingi ng kapangyarihan ng halimaw. At ligtas ang hari, ikinagulat ito ng lahat. Hindi rin matanggap ng halimaw ang kahihiyang ito, hindi nito matanggap na natakpan ng putik at dumi ang katawan nito. Patuloy itong umatake kay Nor ngunit bigo sa bawat hampas ng espada niya. Sa katunayan, ang unang atake ni Nor ay para lamang iligtas ang sarili. Ang shockwave mula sa magic ni Loon ay masyadong malakas kaya't napilitan siyang umatake upang huwag mapuruhan ang halimaw. Bagaman nabigla sa laki ng halimaw, hindi na siya natakot dahil hawak niya ang espada. Nang pumasok sina Inez at Loon sa lungsod, inatake sila ng mga Goblin Emperor, ngunit dahil sa mahusay na koordinasyon nila, kasama si Rollo, natalo nila ito. Matapos paulit-ulit na masugatan ng espada ni Nor, sa wakas ay sumuko ang dragon at humiga sa lupa bilang tanda ng pagpapasakop.
Umupo rin si Nor sa harap ng dambuhalang halimaw at naisip niyang hindi siya kailanman magiging isang bayani na pumatay ng dragon, tulad ng kwento ng kanyang ama noon. Masaya ring tumakbo papunta kay Nor sina Inez at Rollo sa tagumpay ng kanilang mahabang paglalakbay. Kahit si Nor ang nagpaamo sa dragon, inakala niya na ito'y dahil kay Rollo na nagpapasunod dito. Gusto ring ibalik ni Nor ang dragon sa pinanggalingan nito sa halip na patayin ito. Ikinalito ng lahat ang desisyong ito ni Nor dahil ang Magic Dragon ay may ranggong disaster level at target ng lahat ng adventurer. Ngunit iba ang pananaw ni Nor na noon lamang naitala sa kasaysayan. Sa huli, sumang-ayon ang tatlo sa ideyang ito. Hiniling ni Nor kay Rollo na kontrolin ang dragon. Sa una, natakot si Rollo dahil hindi niya alam kung sapat ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ito. Ngunit lumapit agad si Nor at nagbigay ng mga salita ng paghimok at lakas ng loob kay Rollo upang gawin ang gawain. Dahil dito, matagumpay na nagawang kumonekta ni Rollo sa Disaster Dragon na humiga sa lupa. Ayon kay Rollo, matapos saksihan at matalo ng kapangyarihan ng isang rank adventurer, tinanggap ng dragon si Nor bilang amo nito. Ikinaloka ni Inez at Loon ang bihirang pangyayaring ito. Ipinahayag ni Nor ang kanyang hiling sa dragon sa pamamagitan ni Rollo, at agad sumunod ang dragon, lumipad palayo upang bumalik sa pinanggalingan nito at nangakong hindi nasasaktan ang mga tao. Habang lumilipad ang dragon, biglang may dumating na isang malaki at kulay ililang sinag ng liwanag na tumama rito, mabigat ang pinsala. Sa matinding sakit, bumagsak ang libong taong dragon sa kalapit na kagubatan. Walang makapagsalita sa pagkabigla ng lahat. Anong nakakatakot na kapangyarihan ang kayang magbagsak ng pinakamalakas na nilalang? Ang pinagmulan ng sinag ay ang Magic Empire. Matapos marinig ng Emperor ng Magic Empire na natalo ng batang si Nor ang kanilang dragon, agad niyang iniutos ang pag-atake sa Clay's Kingdom. Inabuso ng Emperor ang mahika, ginising ang libong taong dragon, ngunit handa ring patayin ito kung di magtagumpay ang plano. Sa oras na ito, 1,000 sundalo ng Magic Empire na may kumpletong kagamitan ang lumapit sa hangganan ng Clay's Kingdom, handang umatake anumang oras. Isang sundalo na may binoculars ang nakakita kay Inez, ang alamat ng Clay's Kingdom. Agad inutusan ng Emperor ang pag-atake gamit ang Brienne Heat Cannon, ang parehong armas na tumapos sa Disaster Dragon. Gusto ng Emperor na ang lahat ng alamat ng Clay's Kingdom ay lumuhod sa kanya. Bago dumating ang nakakatakot na atake, nagtago sina Loon at Rollo sa ligtas na lugar sa likod ng mataas na bunto ng lupa. Ngunit sa isang saglit ng pagtingin kay Loon, naging pabaya si Inez at muntik ng tamaan ng sinag. Muli, dahil sa mabilis na kilos ni Nor, nailigtas niya si Inez, hinarang at pinasuko ang banal na pag-atake. Nainsulto at nagalit si Delita III sa kapangyarihan ni Nor, hindi niya matanggap na isang hamak na tao lang ang may ganitong lakas. Matapos ang unang kabiguan, naghanda ang Magic Empire ng pangalawang atake. Sa itaas kung saan kita ang buong hukbo ng kaaway. Namangha rin si Nor sa dating lakas ng atake at sa dami ng mga sundalo. Sa panganib, napagdesisyonan ni Anise at Loon na umatras at salubungin si Prinsipe Rain. Naiwan si Nor na nag-iisip din kung tatakas. Kumpiyansa siya sa kanyang kakayahan at karanasan sa kabundukan, at sa pagtakas mula sa mga pukyutan tuwing kumuha siya ng pulot. Nakita ni Loon ang guro niyang tahimik na nakatingin sa hukbo, at inakala niyang handa na siyang lumaban at magsakripisyo. Bago pa maipaliwanag ni Nor, dumating ang ikalawang atake. Mabilis ang reaksyon ni Inez, agad niyang inutusan ang lahat na sumilong sa kanyang kalasag. Sa gitna ng mahigpit na labanan ng kaisipan, sa huli nagpasya si Nor na manatili upang magbigay ng oras para sa pagtakas ng tatlo. Tumakbo siya ng mabilis dahil sanay siyang tumakas matapos paulit-ulit mga labit ng pugad ng bubuyog. Tinulungan din ni Loon si Nor na salubungin ang shockwave patungo sa kalaban. Dumiretso si Nor sa kalaban, ang alon ng lakas at bilis niya ay nakakahilo, kaya't hindi agad nakaresponde ang kalaban. Wala siyang nakikita, basta't hinahampas lang ng espada ang lahat ng nasa harap. Napalipad niya ang lahat ng espada ng 1,000 sundalo at tumaas ang mga espada sa langit. Patuloy siyang lumusob, ginamit ang lakas at bilis upang paliparin ang lahat ng kalasag. Bagsak ang mga espada, ngunit wala ng panangga, kaya't sugatan lahat ng sundalo sa katawan ng mga espadang bumagsak. Nang makita ni Delita III si Nor na mag-isang winawasak ang buong hukbo, mula tao hanggang kagamitan,
natulala siya at di na makakilos, nanginig sa takot. Isang banayad na hampas ni Noor at bumagsak siya, labis ang takot kaya't may tumagas na dilaw na likido sa kanyang salawal. Sumakay agad ng kabayo at tumakas pabalik sa bansa, iniisip na si Noor ay isang halimaw. Ngunit kabaligtaran nito, si Noor mismo ay nagulat sa kumikislap na itsura ni Delita at naisip na mukhang ordinaryong matanda lang ito. Ngunit napagtanto rin niyang hindi oras para mag-isip ng walang saysay kaya't nagpatuloy sa pag-atake. Habang hinihingal, nakita niyang tinititigan siya ni Delita. Nagtaka siya kung kilala ba siya ng kumikislap na matandang ito. Lumapit si Noor para magtanong at alukin ang tulong, ngunit ang taas ng katawan ni Noor at ang espada sa kanyang balikat ay siyang kinatakutan ng hari. Binunot ni Delita ang kanyang espada, ngunit sobrang panginginig niya hindi na ito mahawakan. Nang makita ni Noor ang kaawa-awang anyo nito, alam niyang di na kailangan pang paliparin ang espada nito. Tumakbo lang siya sa tabi nito at patuloy sa pagwasak ng mga kagamitan ng kalaban. Hindi niya alam na ang kumikislap na matanda ay ang hari, kaya't nagtataka pa siya kung bakit may matanda sa gitna ng digmaan. Si Delita, nanginginig sa takot, ay nagtanong kung bakit di siya pinatay ni Noor. Doon lang napagtanto ni Noor na iniisip ng matanda na gusto niya itong patayin. Naunawaan niya at inilapag ang espada sa lupa, pinatahan si Delita at sinabing huwag matakot. Sa loob-loob ni Noor, akala niya ang isang mabait na ngiti ay sapat para magpakalma ng damdamin, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Nang makita ni Delita ang mukha ni Noor na tila maihalong puot, agad siyang sumakay ng kabayo at tumakas. Nang akala'y tapos na ang lahat, biglang bumagsak si Noor na hilo, malabo ang paningin, naramdaman niyang naabot na niya ang kanyang hangganan. Napagtanto niya na naging pabigla-bigla siya sa paglusob ng mag-isa. Dumugo siya at napalibutan ng kalaban. Nang pumikit siya at nawalan ng malay, may narinig siyang isang spell. Kasunod nito'y bumagsak ang maraming pana mula sa langit. Agad niyang nakilala ang kakayahang ito mula sa kanyang dating tagapagsanay. Dumating si Robert, gamit ang Dragon Glaive, winasak ang mga kalaban. Sa paligid, namangha si Robert sa pinsalang ginawa ni Noor nang dumating si Holy Red, may bahagyang sisi kay Red sa pagdating nito ng huli. Hindi agad nakilala ni Red si Noor at nagpasalamat lang dito. Sinabi niyang sila na ang bahala sa natitira at magiging kahiya-hiya ang Royal Capital Corps kung di nila malinis ang gulo. Sa isang atake lang gamit ang Thousand Blade ni Master Red, lumipad ang lahat ng kalaban na parang langgam. Napatulala si Noor sa nasaksihang kapangyarihan, ito ang parehong teknike na ipinakita sa kanya noong 12 taong gulang siya at nagsasanay pa sa Swordsman School. Ito ang dating pinapangarap niya, ang tunay na lakas ng isang swordsman. Sina Saint C at Master Oaken ay nanonood rin. Nagreklamo si C na si Red ay laging pumapatay, ngunit tumawa lang si Oaken at sinabing sa ganitong labanan ay di maiiwasan ito. Sinabihan ni T si Oaken na maghanda dahil papalapit na sila. Di rin palalampasin ni Oaken ang pagkakataon, gumamit siya ng spell upang bumuo ng grupo ng mga mages. Mula sa lupa'y lumitaw ang mga magic vines at ginapos ang mga opisyal at sundalo ng kalaban. Sa malayo, papalapit ang isang malaking buhawi ng buhangin, ang hukbo ni Shield Saint Dandon. Nagkaroon ng matinding sagupaan. Si Oaken, habang nakamasid mula sa taas, ay napabulalas, ang galit ay nagpula sa kanilang mga mata. Nagkomento rin si Saint C na mukhang masaya itong gamitin. Maging ang matandang si Oaken ay nagsabing kahit gaano pa katagal ang mabuhay sa mundong ito, nakakaramdam pa rin ang pananabik kapag lumalaban. Ngayon ay napagpasyahan ni Oaken na tapusin ang labanan. Inilunsad niya ang kanyang huling teknike, ang Stone Prism, kung saan mula sa lupa ay unti-unting tumubo ang mga dambuhalang pader na parang lungsod na bumalot sa lahat ng mga kalabang sundalo. Sumunod naman si Saint C. Inutusan niya ang kanyang mga disipulo na sumulong, iligtas ang mga buhay pa, at tulungan silang magbago ng pananaw. Si Noor naman ay nakaupo sa malayo, tahimik na pinagmamasdan at kinilala ang lahat ng mga guro na minsan niyang pinag-aralan. Isa-isa ring lumitaw sa kanyang alaala ang bawat sandaling iyon. Maging ang 6 na santo ay nakilala rin siya bilang ang batang Noor noon. Naroon din si Lune at tinulungan si Noor makabawi matapos mapagod. Nag-alala si Lune sa kalusugan ng kanyang guro at hiniling na magpahinga pa ito, ngunit tumanggi si Noor dahil kayanan niyang kumilos muli. Samantala, inamin ng mga sundalo kay Saint C na wala na silang natitirang puwersa.
Lahat ay isinugal na nila, mga sundalo, dragon, at mga nilalang sa mahika, para salakayin ang kabisera. Nagulat din si Oken nang malaman na maging ang hari ng kalaban ay sumama sa labanan dala ang matanda nitong katawan. Nang marinig ito ni Nor, sinabi niya sa mga kleriko ang tungkol sa hari ng kalaban, isang matandang kumikislap na inilarawan ni Nor kay Oken. Inisip ni Oken na gawa sa Orion ang baluting iyon, isang pambihirang metal na nagbibigay ng matinding lakas. Kaya raw siguro ito mabilis nakatakas. Ayon sa mga kleriko, ang tanging paraan upang mahabol at mahuli ang haring iyon ay gamit ang lumilipad na bagay dahil sa masalimuot na kalikasan ng border. Agad na naalala ni Nor ang disaster dragon na bumagsak sa kagubatan. Nang personal na makita ni Oken ang dragon, natigilan siya sa laki nito. 1,000 taong dragon sa alamat, isang tanawin na sulit sa buong buhay. Si Sensi naman ay mas kalmado. Inilapat niya ang kanyang kakayahan para pagalingin ang sugatang dragon. Isa-isang gumaling ang kalamnan at litid nito. Nakilala rin ni Sensi si Nor makalipas ang maraming taon. Nagulat si Oken sa narinig at tinanong si Nor na agad namang bumati sa dalawang matandang guro. Nag-aalangan si Oken na sumakay sa dragon, ngunit tiniyak ni Nor na magiging maayos ang lahat dahil naroon si Rollo. Tinignan ni Oken si Rollo kung kaya ba niya, ngunit umiling lang ito. Dumilim ang mukha ni Oken ngunit agad namang pinanatag ni Nor ang lahat. Tiniyak niya na si Rollo ang totoong nakasupil sa dragon. Bago pa man makapaliwanag si Rollo, nagising ang dragon at umatungal, gustong maghiganti. Lalo itong pinahanga ni Oken, na kahit galit ang dragon, sinusunod pa rin ito ang utos ng kanyang amo. Sinubukang magpaliwanag ni Rollo, ngunit pinutol siya ni Nor sa mental connection, sinabi ni Rollo na gusto ng dragon umalis agad. Tinanong ni Nor kung sino ang sasama. Sina Inez at Loon ang unang nagboluntaryo. Sama-sama silang lahat sa bagong misyon. Si Rollo ang nakikipag-ugnayan sa dragon, sina Inez at Loon ang kanyang bantay, si Sensi ang tagabantay ng kalagayan ng dragon, ang klerikong magnanakaw ang taga-espiya, at si Prinsipe Rain ang makikipagnegosasyon. Kahit may takot sa taas, sumama pa rin si Nor sa pagsakay sa dragon, dahil hindi siya pwedeng magpaiwan kay Rollo. Nang makita ni Loon ang kanyang ama at kapatid na ligtas, hindi na niya napigilang tumakbo at yakapin ang dalawa. Si Ines naman ay lumuhod at handang tanggapin ang anumang parusa dahil sa pagbabalik niya sa halip na dalhin si Loon sa Midra. Ngunit lumuhod ang prinsipe at nagpasalamat kay Ines sa pangangalaga kay Loon. Ipinagkatiwala ng hari ang lahat ng desisyon kay Rain at hiniling kay Nor na protektahan ang kanyang mga anak. Paumanhin kung masyado kitang hinihingian, anya. Lumipad na ang dragon. Nagsimula ang paglalakbay. Sina Shield Saint Dandan at Red ay pinagmamasdan si Nor na ngayon ay lumaki at naging malakas. Napagtanto nilang ang desisyon nilang ituro ang bata noon ay isang lubos na kasiyahan para sa sarili. Si Red, na inalala kung paano ni Nor nilupig ang kalaban bago pa man siya dumating, ay napahiya at nagpa siyang magsimula muli ng pagsasanay. Ang border ay madilim, maulap at kabaligtaran ng kalangitan ng kaharian ng Clay. Lahat ay nakatuon sa paghahanap kay Delita III. Mula sa taas, nakita ni Loon ang isang bagay na mabilis na gumagalaw, si Delita na tumatakas. Para sa kaligtasan ng lahat, kailangang harapin siya bago pa makapasok sa kabisera ng imperyo, dahil may depensa itong kayang tumukoy sa stealth magic. Nagmamadali na ang lahat, dapat mahuli ang hari ng kalaban sa lalong madaling panahon. Magsisimula pa lang ang totoong digmaan. Nagsalita si Inez at humingi ng pahintulot kay Rain upang sirain ang lahat ng nasa harapan nila at gumawa ng daan pabalik. Pumayag si Rain. Ginamit ni Inez ang Viner shot sa mga pader ng lungsod, nilampaso ang lahat para magkaroon ng malinis na daanan. Magkasabay na nagdesisyong sunggaban ni Loon at Rain ang kapalaran ng labanan. Napatingin si Loon sa paligid, lahat ng tao ay may hindi kapanipaniwalang lakas, at lahat sila ay nagtipon dito. Ngunit hindi niya alam na si Nor ay halos mamatay sa takot sa matataas na lugar. Tumakas si Delita III pabalik sa lungsod sa isang kahabag-habag na kalagayan. Lumitaw ang tanawin ng Magic Empire matapos bumukas ang tarangkahan ng lungsod. Ang espasyo ay puno ng malalaking bakal na tubo. Walang kulay sa buong kaharian, tanging ang itim ng mahika at ang lilang liwanag na nagmumula sa mga hornuhan ng mahika na kalat sa buong syudad. Maging ang palasyo sa gitna ng Royal City ay itinayo sa isang matigas at geometrikong arkitektura,
kung saan ang itim ang nangingibabaw na kulay. Lahat ng ito'y kabaligtaran ng ganda ng Clay's Kingdom. Nang makita ng mga mahalagang ministro ang gusgusin at kaawa-awang itsura ng hari, sila'y natigilan at hindi makapaniwala. Sunod-sunod nilang tinanong kung bakit ganoon ang itsura ng kanyang kamahalan at kung nasaan na ang mga taong sumama sa kanya. Galit at napahiya si Delita III at nagsimulang magmura. Inisip niyang walang silbi ang mga sumama sa kanya dahil binigyan na ng magandang kagamitan ngunit hindi marunong gamitin. Hindi nagtagal matapos siyang makabalik sa lungsod, nakahabol na ang Disaster Dragon. Habang nagsasalita, nanginig sa takot ang isa sa mga aide ni Delita at napasigaw. Sa labas ng bintana ay nakita nila ang dragon. Hindi alam ng hari kung ano ang dapat gawin. Hindi niya inaasahan ang muling paglitaw ng Disaster Dragon. Ang mapaniil na haring ito ay naniniwala pa ring napatay na ang dragon sa isang putok ng Brion weapon. Dahan-dahang nagpakalma si Delita III, iniisip na baka naresbakan lang ang dragon. Ngunit bigla niyang naalala si Saint C, ang tinatawag niyang demonyong dalubhasa sa pagpapagaling. Naisip din niya na tanging ang mga mula sa magic race lamang ang may kakayahang kontrolin ang mga nilalang ng mahika. Agad niyang inalala si Roots, ang taong ng api at nanakit kay Rollo. Naging labis ang galit niya at tinanong kung nasaan si Roots. Ngunit si Roots ay matagal nang tumakas pabalik sa Serenia. Sa sobrang galit at kahihiyan, sinunggaban niya ang kwelyo ng aide at sinisi ito kung bakit hinayaang tumakas si Roots. Ngunit ang totoo'y si Delita mismo ang nagbigay ng kalayaang iyon. Nagsalita ang commander ng hukbo upang kalmahin ang hari, ngunit muling lumabas ang mapaniil na ugali ng hari at inutusan ang mga tauhan na gumawa ng paraan upang mapatigil ang dambuhalang nilalang sa labas. Tinawag niya silang hangal at walang silbi. Naitim ang mukha ng commander ngunit sinabing piopo at tahimik na lumisan. Iniutos niyang gamitin ang tikiros na sandata. Sa pagkakarinig nito, nagulat ang tatlong aide. Pinilit nilang hadlangan ang utos ng hari dahil delikado at nasa testing phase pa ang sandata. Ngunit walang pakialam ang hari at patuloy sa pagmumura. Tinulungan ng mga ministro na pigilan siya, ngunit bago pa makapagsalita ang isang aide, sinipa siya ng hari. Wala nang nagawa ang mga aide kundi sumunod sa hari. Ayon sa hari, sapat na ang isang putok upang patumbahin ang dragon. Dagdag pa niya, kung hindi ito tamaan ng direkta, dapat dagdagan ang kakayahang mag-track ng mahika. Pinagmasdan niya ang dragon habang nakangiti, puno ng kumpiyansa sa teknolohiya at mahikang taglay ng kaharian. Habang pinaghahanda ang kiros, maingat ang mga aide sa pag-target. Lahat ng pinagmumula ng mahika sa lungsod ay tinipon sa kanon. Isang malakas na pagsabog ang narinig. Ipinalipad ang kiros, tuwirang papunta sa dragon. Ngunit bago ito tumama, tinabig ito ni Nor gamit ang kanyang espada, gaya ng dati. Nang makita ito, tuluyang gumuho ang kumpiyansa ni Delita III. Ang bala ay nagbago ng direksyon at bumagsak sa lupa. Ngunit dahil sa tracking magic, nagbalik ito sa target, ang magic chamber ng kaharian. Sa sobrang paggamit at pang-aabuso sa mahika, sumabog ang lahat ng magic chamber. Ang unang aide ay naghubad ng kapa at lumisan. Nang makita ito ng dalawa pa, sila rin ay tumakas, iniwan ang hari na nagmamasid sa pagbagsak ng kanyang kaharian. Sa harap ng kanyang trono, tuluyang gumuho si Delita III. Samantala, sa likod ng dragon, nawala sa paningin nila si Delita. Papalapit sa lungsod, nawalan ng ulirat si Nor dahil sa pagkalula, ngunit ginising siya ni Loon. Pagkagising ay naramdaman niya ang isang malakas na enerhiya. Nang lumapit ang liwanag ng kanon, natigilan ang lahat sa likod ng dragon. Walang nakakilos. Walang nakareact sa oras. Sa kritikal na sandali, mabilis na hinablot ni Nor ang kanyang espada, tumakbo ng mabilis, iwinasiwas ito, at binago ang direksyon ng bala. Bagamat matagumpay niyang naitaboy ang bala, nahulog si Nor mula sa katawan ng dragon. Lahat ay nabigla sa eksenang iyon sa harap ng kanilang mga mata. Pagsapit ng ulirat ni Nor, huli na ang lahat, nahulog siya mula sa taas, diretsong bumagsak sa isang tor, dumaan sa ilang palapag. Sa mga oras na iyon, nakatayo na ang 10 pinuno sa harap ni Delita III, handang wakasan ang banta sa bansa. Ang malupit, mapaniil at makapangyarihang hari ay naging isang matandang lalaki na lamang, walang nagawa kundi umiyak at humingi ng tulong sa harap ng espada ng commander.
Ngunit bago siya mataga, bumagsak si Nor mula sa itaas, eksaktong sa gitna ng dalawang panig. Sa pagbagsak na iyon, hindi alintana ni Nor ang nangyayari, kundi iniisip lamang na buhay pa siya. Sa kasamaang palad, ito ay na-misinterpret bilang pagprotekta sa mapaniil na hari. Bagaman hindi niya maintindihan ang sitwasyon, humingi siya ng katahimikan sa lahat. Isang commander ang gumamit ng baril para atakihin si Nor. Iniisip na hadlang siya, ngunit na-block ni Nor at winasak ang magic power, na lalong nagpalala ng sitwasyon at naging dahilan upang salakayin siya ng lahat ng naroon. Dahil sa likas na kabutihang loob at simpleng pag-iisip, itinulak ni Nor ang ulo ng matandang hari pababa sa sahig upang makaiwas sa mga bala sa nakakatawang paraan, ngunit dahil sa lakas ng kamay niya, naibaon ang mukha ng matanda sa sahig. Iniutos ng commander sa lahat na atakihin siya, ngunit sa kabaligtaran, isang hampas lang ni Nor ay naitaboy silang lahat. Patuloy na iminungkahi ni Nor ang pakikipag-usap at mapayapang pag-aayos sa magkabilang panig, ngunit walang gustong makinig. Isang mandirigma ang naghagis ng granada kay Nor at sa matandang nakahandusay. Sa instinct upang maiwasan ang panganib, tinadyakan ni Nor ang makinang na matanda palayo at naibaon ang ulo nito sa pader. Nagpatuloy ang paghagis ng granada, kaya muli niyang hinila ang matanda at binagsak sa sahig upang makaiwas, dahilan upang mabasag ang korona ng hari. Patuloy na sinasabi ni Nor na hindi na kailangang patayin ang matanda dahil mamamatay din naman ito. Ngunit tinutulan ito ng commander, kailangan daw itong tapusin kaagad upang ipakita sa Clay's Kingdom na ayaw na nilang lumaban. Tanging paraan upang patunayan ito ay ang ihain ang ulo ng kanilang pinuno. Sa sandaling iyon, dumating sina Rain at ang kanyang grupo upang makipagkasundo. Sinabi ni Rain na hindi na kailangan ang patayan at inutusan ang kanyang kapatid na si Loon na lumabas kasama si Nor upang gamutin ang kanyang guro. Tumalima naman ang dalawa. Nagbago rin kaagad si Rain ng tono sa negosasyon. Matagal na silang hindi nagkita, kaya't nais niyang makausap si Delita III. Nang makita siya ng matandang hari, iyak ito ng iyak at nagmamakaawa. Plano rin ni Rain na patawarin siya, at sa pagkarinig nito, tila nakahanap ng ginto ang matanda. Ngunit nagsalita si Rain, 23 katao ang nawawala sa kaharian, 19 ang naipit sa gumuho, 13 ang namatay sa sunog, 38 ang nasugatan, 127 ang naging tinadtad ng mga halimaw. Iyan ang kabuang pinsala sa Clay's Kingdom. Nang mayabang na tinanong ni Delita, "So what?" Sagot ni Rain, "Patawarin ka man, kailangan mong danasin ang sakit na pinagdaanan ng mga mamamayan." Si Saint C ang nagsabi na hindi siya mamamatay kahit putulin ang katawan o durugin ang lamang loob, dahil gagamutin niya ito para maituloy ang usapan. Sa takot, nanigas ang hari, nanginginig at nilabasan ng ihi. Sa puntong ito, natapos na ni Rain ang misyon mula sa kanyang ama. Gumulong si Nor sa mga guho, hindi makapaniwalang siya ang dahilan sa pagkawasak na ito. Ngunit pinigilan siya ni Loon, dahil kung hindi dahil sa kanya, lahat sila sa likod ng dragon ay patay na. Sa kanilang pag-uusap, dumating na rin ang lahat. Magsisimula na ang pagbawi ng bawat panig. Naisip ni Nor. Napakabilis ng digmaan, natapos agad sa loob ng isang araw. Si Delita III ay kusa ng nagbitiw, ang papalit ay ang 10 taong gulang niyang pamangkin. Kaya't kailangan niyang magtatag ng isang rehente upang tumulong, at ang 10 pinuno na nakilala ni Nor kanina ang magsisilbing rehente ng bagong hari. Nagpahayag din sila ng taos-pusong pasasalamat kay Nor dahil sa kanyang pagpigil, hindi tuluyang nahulog ang bansa sa digmaang sibil. Nais din ni Nor na tumulong sa paglilinis ng mga guhong iniwan ng digmaan. Sa puntong ito, sinabi ni Rollo na nababato na ang Disaster Dragon at gustong bumalik, aya't sumakay muli ang lahat sa dragon pabalik. Sa pagbabalik na ito, hiniling ni Nor kay Rollo na pabulusokin ng kaunti ang lipad ng dragon dahil takot siya sa taas, ngunit inakala ni Loon na ito dahil sa kanyang pag-aalala sa posibleng pinsala sa bansang kaalyado. Nakabalik ang lahat ng ligtas at natapos ang misyon. Nais din ng hari na gantimpalaan si Nor, may isang hiling si Nor, na si Rollo ay payagang mamuhay ng mapayapa tulad ng karaniwang mamamayan, may pagkain at kasuotan. Sa huli, namuhay si Rollo kasama si Ines. Ito ang unang beses na siya'y nakakain ng masarap at maayos na pagkain. Napaluha si Rollo sa tuwa habang ninanamnam ang pagkain. Natapos ang digmaan at nagsibalik ang mga tao sa kabisera. Sama-samang nagtrabaho ang lahat upang linisin ang mga guho ng digmaan.
Sa pagbabalik sa kabisera, tumingin si Noor sa paligid, ang natira ay mga wasak na bahay, pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng tirahan dahil sa digmaan. Matibay pa rin ang paniniwala ni Noor na ayos lang ang guild, hindi gaanong naapektuhan ng digmaan. Ngunit sa sandaling iyon, nasa paanan ni Noor ang karatulan ng guild. Nang pulutin niya ito at pagmasdan, naalala niya ang araw 15 taon na ang nakalipas, nang unang dumating siya rito dala ang pangarap na maging adventurer. Muling sumariwa ang alaala sa kanyang isipan. Ang unang lugar kung saan siya nagsanay ay ang paaralan ng mga mandirigma. Nang makita ang maliit na figura na handang harapin ang hirap ng pagsasanay, lumipas ang panahon mula sa 3 araw hanggang 10. Nanatiling porsigido si Noor sa isang sesyon ng pagsasanay, nabali ang kanyang braso sa sobrang lakas ng pagkabig sa bakal. Ngunit sa mga salitang pampalakas loob ni Master Red, lalo pang luminaw ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ito'y determinasyon na hindi pa nakita ni Master Red, isang pambihirang lakas. Dahil palaging sumusunod si Noor, ipinakita ni Red ang kanyang pinakamalakas na teknik. Labis ang paghanga ni Noor, isang teknik na napakabilis, hindi halos masundan kahit ni Red, hindi inaasahan ng guro, nasundan ng batang 12 anyos ang ritmo ng teknik gamit lamang ang mata. Mula noon, nakita ni Saint Red na kung matuturuan si Noor, baka lumampas pa ito sa kanyang antas. Ngunit sa loob ng 3 buwang matinding pagsasanay, peri teknike lamang ang kanyang natutunan. Kaya't pinayuhan siyang lumipat ng paaralan. Sumali si Noor sa paaralan ng mga mandirigmang sundalo. Pagkatapos ng 2 buwan, ang lakas at kondisyon niya ay kapantay na ng iba. Maging ang guro ay di makapaniwala na nagtagal siya. Isang beses, nadulas ang isang kaklase at may nahulog na malaking bato. Lahat ay tumakbo ngunit si Noor lang ang humarap. Dahil dito, kinilala siya ng guro. Ngunit matapos ang 3 buwan, physical enhancement lamang ang kanyang natutunan. Kaya't muli siyang lumipat. Ang susunod ay paaralan ng mga mambabaril. Pagpasok pa lang ay tinanong na siya kung makakatama siya sa malalayong target. Tinamaan ni Noor ang mga target maraming beses. Ngunit sa buong pagsasanay, bato lang ang ipinahagi sa kanya, hindi baw, dahil lahat ng baw ay nasisira sa kanyang kamay. Araw-araw niyang tinatamaan ang gitna ng kalasag, nagkakaroon ng uka. Dahil hindi siya makagamit ng baw, umalis siya. Sa 3 pagkakataon, nagtungo siya sa paaralan ng mga scout. Doon kinilala rin ang kanyang galing, ngunit sa 3 buwan ay breath detection lamang ang kanyang natutunan, walang silbi. Kaya't nagpatuloy siya sa paaralan ng mga salamangkero. Matapos ang 2 buwan ay wala pa ring magic. Dinala siya ni Master Oaken sa silid ng salamangka. Binalaan siyang lumabas agad kapag hindi komportable. Ngunit maraming araw siyang hindi lumabas, kaya't nag-alala ang guro. Sa mga araw sa silid, natutunan niya ang isang kasanayan na inabot ng 50 taon kay Oaken. Ngunit hindi sapat iyon upang maging adventurer. Kaya't natapos ang 3 buwan sa kanyang pag-alis. Sa huling paaralan, tinanggihan siya ni Sensei dahil hindi siya pre-designated student at hindi pa isinasagawa ang ritual. Ngunit matibay ang paninindigan ni Noor, hindi siya aalis hanggat hindi tinatanggap. Mula isang taglamig hanggang isa pa, nanatili siya sa harap ng pinto. Sa huli, pinayagan siya ni Tsi na matuto ng batayan. Ngunit makalipas ang 3 buwan, low heel lamang ang kanyang natutunan. Kaya't umalis din siya. Gayunpaman, kinilala rin ni Tsi ang kanyang galing dahil natututo siyang mag-isa. Nang nagtipon ang 6 na santo, nagpasya silang gabayan si Noor, ngunit nawala na ito sa kabisera. Sa kasalukuyan, pumasok si Noor sa guild upang kamustahin ang matandang lalaki at ibinalik ang karatula. Tinanggap din niya ang isang misyon upang tumulong sa konstruksyon. Sa ilalim ng buwan, naisip niya kung gaano kahaba ang araw na iyon, nakasakay sa karwahe, nakilala si Rollo, paulit-ulit na nilipad ni Loon sa ere. Samantala, nag-uusap sina Haring at Prinsipe Rain. Napagtanto nilang sangkot ang banal na bansa ng Midra sa digmaan at baka hindi pa tapos ang lahat. Ngunit batid ng hari na maraming pinagkakatiwalaan sa kaharian, lalo na si Noor si Loon ay tumulong din sa paggamot sa mga sugatan at pamamahagi ng pagkain. Sa pagkakataon, nakita niyang muli si Noor sa lugar ng konstruksyon at gutom na gutom ito. Inalok niya ito ng tinapay. Nagtrabaho si Noor hanggang kinabukasan. Nang paalis na siya, biglang bumagsak ang tore ng kampana, ngunit mabilis ang kanyang reaksyon, nakaligtas ang isang buhay.
Sa kabila ng mga tagumpay at kapangyarihan, hindi pa rin itinuturing ni Noor ang sarili bilang isang tunay na adventurer, at patuloy niyang pinangarap ang munting pangarap mula pagkabata.